Bible school, second year Bible student. Pero nung mga bandang alas 4, sabi niya, nag-text sa akin, Pastor, ikaw na lang muna mag-preach. But gusto ko sanang marinig niyo kung paano mag-preach. Si Prince, na talaga naman na napakahusay mag-preach niya nung the last time. I was anticipating talaga ngayong gabi. But sabi niya ganun, hindi daw siya ready. So you're stuck with me again. Tayo po tayo lahat at basahin po natin John chapter 6, verse 66. This scripture, this verse, is one of the saddest verse sa Biblia. Sapagkat yung mga tao na nakinabang kay Jesus, mga tao na nagkaroon ng blessing kay Jesus, those same people tumalikod sa Kanya. Nasubukan nyo na ba ma-reject? Mahirap. Mankind has been in pursuit of being liked o approval. Kaya nga tayo nag-aaral para maging approved tayo sa magulang natin. Kaya tayo nagpapayaman para maging approved tayo sa mga barkada natin. Well, the Lord Jesus Christ had given all, and yet most of the time, hindi pa rin siya approved sa ating buhay. This is what happened in John chapter 6, verse 66. And the Bible says, from that time, many of His disciples, His followers, people that loved Him, people that respected Him, Bible says, many of His disciples went back and walked no more with Him. Well, I entitled this message tonight, When Jesus Loses His Fans. Tayo po manalangin. Lord God, speak to us in a very special way. Gawin niyo pong klaro ang itong mensahe na ito na even a child can understand. Ganon din po sa mga nanonood sa live stream, Father. I pray that your Holy Spirit will the one guiding me, Lord, na hindi ako magkamali, Lord. Use my body, my mouth, my limited thinking, Panginoon, to bring this message in the power of your Holy Spirit. I pray na meron pong mga tao na magsisi, may mga taong maligtas, may mga taong ma-empower, may mga taong ma-encourage and be corrected at the same time. Thank you for the blood. Thank you for the Bible. Thank you for this church. Thank you, Lord, for your many blessings in Jesus' name. Amen. Amen. Patayin ko lang sandali itong electric fan sa likod ko. Nialamig ba kayo? Malamig nga. Malamig yung simbahan natin. No? Blessing din yan. No? Very blessing. No? I just took Pastor Ted, me and Annalisa, dinala namin sa airport si Pastor Ted kanina. Tapos sabi kong ganun, Annalisa, dapat nagpa-picture tayo Sabi ni Annalisa, oo nga, baka mamaya, last time na natin makita sila. Biglang kinabahan ako. Sabi ko, wag naman sana. Sabi ko, kung meron lang akong kakatukin doon, kumatok na ako, ganun No? Sabi ko, wag naman. Marami pang gagawin na magandang bagay si Nani Ligaya at si Tatay, sabi kong ganun. I was thinking about Tatay, maraming blessing yan. Pati ako, na-bless ako yan kasi kundi sa kanya, hindi ako makapag-asawa ng maganda. Amen? At maraming na-touch itong lives, itong missionary na ito. Kung hindi sa missionary ito, wala tayong malamig na simbahan. Wala tayong bahay na home para sa mga batang neglected and abandoned. Nakapag-produce tayo ng mga Bible students, mga preachers, mga pastors. Nakatulong tayo sa mga relief and rescue operation. Marami po tayong trabahong na nagawa sa ating community. At sa totoo lang, kung titignan talaga natin in a truthful manner, malaking impact po si Pastor Teddy Pooper sa Pilipinas, sa New Cabalan. And I remember, the first time I came here para mag-work, kasama si Pastor Ted, a lot of workers doon. Hanggang marami pa rin naman And they respected Pastor Ted. They call him Tatay, Pastor Teddy. And then sadly, pag hindi na nagtatrabaho dito sa atin, tapos nag-backslide for some reason, hindi na Pastor Teddy ang tawag, hindi na Tatay, ang tawag na Kano. Wala na si Kano. Ganun na, no? Wala na. Asan sila Kano? Si Pulper. Ganun.
I was thinking, di ba natulungan ka niyan? Di ba natulungan ka ng kanu na yan? Di ba natulungan ka ng missionary na yan? Pero ngayon kanu na lang. Alam niyo, ganun naramdaman ni Jesucristo. Much more pa. Much more na tulong. Yung tinulong ni Pastor Ted dito sa atin, wala pa po sa kalingkingan na tinulong ng Panginoon sa ating buhay. And yet, sabi sa Biblia, the same company, the same friends, the same followers, the Bible says, from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Alam nyo, sinungaling ako kung sasabihin ko sa inyo, hindi ako apektado kapag may mga taong umaalis sa simbahan. It really breaks my heart. Even a child, yung mga bata, aalis yan, masakit sa damdamin niya, nagsisinungaling ako pag sinasabi kong okay lang ako. Hindi. And how much more yung Panginoon, nararamdaman ng Panginoon, na marami siyang miracles na ibinigay ng panahon na yon. Marami siyang tinulungan ng mga may sakit, yung mga bulag, kumanta. Mamaya, maisip nyo rin yon, okay? Yung mga pilay, naglakad, di ba? Yung mga may sakit ng matagal ng panahon din nagamot ng ating mahal na Panginoon. And yet, this same crowd na pinakain niya, miracles after miracles, sabing ganon, ng Biblia declares from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Here in John chapter 6, verse 66, sabi ko nga, is one sad verse in the Bible. Prior to John chapter 6, verse 66, ano ba ang mga nangyari in the Gospel of John alone? Tingnan natin, isa-isahin natin, din na for the sake of time, hindi ko na mabasahin lahat, i-praise ko na lang. In John chapter 2, verse 1 to 12, alam naman natin there's wedding in Canaan, wherein ubos na yung kanilang inumin at ang Panginoon nag-perform ng miracle doon, turning water to wine. Woo! Palakpakan sila, di ba? Galing ni Jesus! Pinagkausapan silang gano'n, nagising yung mga bata yata nung gumanon ako. Not only that, in John chapter 4, verse 43 and 54, the healing of the official son in Capernaum. Matindi rin yun. Siya'y nag-perform ng miracle doon, nalaman na naman ng mga tao ito. At palakpakan na naman sila, wow, galing ni Jesus talaga. Ang dami niyang fans. In John chapter 5, verse 1 to 47, healing of the paralytic in Bethesda. Yung matindi. Buong buhay niya, hindi siya naglalakad. Nakaupo siya doon, nakahiga siya sa bed, nangingi ng tulong, pero pinagaling pa siya ng Panginoon. Wow, palakpakan na naman sila. In John chapter 6, verse 1 to 4, the same chapter, nakita niya yung mga taong sumusunod sa kanya, namamangha sa kanya, gutom, walang chicha, walang pagkain. Sabi ni Jesus, pakainin yan. Pero Panginoon, marami sila, 5,000 sila. Ayaw mo, pinakain niya. Busog sila. Meron pang ang take out. Ipunin ang mga may mga natira pa. Di ba? Not only that, in John chapter 6, verse 16 to 21, nung nakalimutan nila ang Panginoon, iniwanan nila ang Panginoon, dali-dali itong Panginoon naglakad sa tubig. Nakita nila ang Panginoon walking on water. And all of this was witnessed by the people and they were happy. Ganon dati, no? Yung mga nagbibisyo dito ng sino nagbibisyo ng dito, yung shabu? Wala ba? Wala. Pero nung araw, pag may shabu ka, pag may drugs ka, tuwan-tuwa yung mga barkada mo sa'yo. Tapos pag wala ka ng drugs, wala na ng happenings, tatablahin ka na nila. Parang ganun din ang tema dito. They are just there because they were entertained. They were there because they can take something from you. They were just there because they can get some food from you. But what happened? Ano ba nangyari? Basahin nga po natin ang John chapter 6, verse 14 and 16. John chapter 4, we got 4 points by the way. Hatiin natin to for the sake of time. 2 points ng pag-aralan natin ngayon, and then next Wednesday,
patuloy natin yan. John chapter 6, verse 14 to 16. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, "This is of a truth that prophet that should come into the world." When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him king, he departed again into the mountain himself alone. Nung nakita ng mga taong ito, na mga fans ni Jesus Christ, yung mga ginawa niya, puntahan natin yan si Jesus, gawin nating hari, gawin nating king, gawin nating pinuno. Ay, pambira, talagang tinataas ang ating mahal na Panginoon. Kasi ang Panginoon, alam nyo, mabuti siya, mabait siya sa mabuti at mabait din siya sa masama. Tayo, mabuti lang tayo sa mabuti sa atin. Pag masama sa atin, tablado na eh. Di ba yan? Pero ang Panginoon, ang kagandahan sa Kanya, God is good to the wicked and to the good people as well. Napakabuti ng Diyos. Kaya ngayon kanta kanina nila, God's been good. Totoo yun. Mabait ang Panginoon to the just and to the unjust. Kaya tinangkilik siya. I'm telling you, ang Panginoon po is in the business of blessing. Maraming tao in the business of panggugulang panggagancho. Pero hey, Jesus Christ is in the blessing business. Nagbibigay siya. In John chapter 10, verse 10, sabi niya gano'n, "The thief cometh not for to steal and to kill and to destroy." Pero sabi niya, sabi ni Jesus, "will come to you, come to give life and to give life more abundantly." Quality life. Ganyan ang Panginoon natin. That is why tuwang-tuwa sila. Ganado sila sa Panginoon. In John chapter 6, verse 10, the Bible says, and Jesus said, "Make the men sit down." Talking about, kung nakita niya yung 5,000 na nahihirapan, na gutom, sabi niya, "Make the men sit down." Now listen, look here. Now there was much grass in the place. Imagine ang init-init, tapos naglalakad sila, napunta sila sa isang lugar, at sabi na, there was much grass in the place. So the men sat down in number about 5,000. Nasubukan niya na umupo sa malamig na damuhan. Sarap. Sarap. Kasi sa Panginoon may comfort. Komportable ang buhay nila during that time. Binigyan sila ng pagkain ng Panginoon. When I read this, I think about the Psalms 23 verse 2. Sabi nga nun, "He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water." Ngayon, alam niyo po, kung aking i-compare ang aking buhay noon, sa ngayon, pwede kong sabihin na sinabi ni David in Psalms 20 that He maketh me to lie down in green pastures. Merong kapahingahan. Nung ako doon sa sanglibutan, walang kapahingahan. I don't know if I wanna go high or low. Diba? Ganun yung mga addict, diba? Gusto nila high sila, speed sila. Pag speed naman sila, gusto naman nila slow na sila. Pag slow na sila, gusto naman speed sila. They're confused. They don't make up their mind. But when Christ comes, amen, alam mo, you want comfort. You want peace. Jesus Christ is like that. Kaya kayong mga kabataan, kung pagod na kayo sa buhay, sa tingin nyo walang nagmamahal, sa tingin ninyo, kayo ay parang mga yoyo kung saan sa kayo pinapapunta ng mga institusyon. Doon kayo sa Pasig, doon kayo sa Makati, doon kayo sa Oker, doon kayo ganon. There's one that really cares for you. None other than the Lord Jesus Christ. Magtiwala kayo sa Kanya. Alam mo, marami tayong kabataan dito sa Subic Bay Children, so walang tiwala. Kasi they've been abused and they've been used by the society, by this wicked world. Kaya wala silang tiwala pag sinasabi, mahal ko kayo. Sinabi din sa akin dati nung nakaraan yun. Pero I'm telling you, ang Panginoon hindi magkakamali, hindi nagsisinungaling. Kaya ngayong gabi mga kabataan, kung hindi kayo ligtas, kung wala kayong tiwala sa amin, sa mga tao rito, magtiwala kayo sa Diyos. Because God will give us comfort. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ dito. So what was the reason? Bakit iniwanan siya ng kanyang mga fans? Well, He preached about the truth. Amen? Pag pinapakain sila, okay sila. Kapag nililibang sila, okay sila. Nakita sila ng miracles, okay. Okay, blessing, blessing.
The moment Jesus Christ tell them the truth, ibang usapan na. Amen. When Jesus Christ speak the truth, preach the truth, hindi nila kayang i-handle. Parang ganun din sa generation natin, no? Kapag tayo pinagsabihan ng katotohanan, na katotohanan naman, ayaw natin. Nasasaktan tayo. The reason was, Jesus Christ preached about the truth, and His hard preaching and claiming that He alone can give everlasting life. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Babasahin natin mamaya yan. Hindi nila kayang tanggapin yun. Iyan. Anak ng karpintero yan eh. Parang yung iniisip natin ng Kiki Buloy, parang gano'n, di ba? Ito ng Kiki Buloy naman, obvious naman yan. Hindi naman talaga yan ng Son of God. Isa lang Son of God talaga na Messiah. Si Jesus Christ. Yung isa, hindi Messiah yon, iba yon. Amen? Nung sinabi ni Jesucristo, He is the living bread, umayaw sa Kanya. Kaya in John chapter 6, verse 66, ganun ang nangyari. Jesus Christ loses His crowd and His fans with one sermon. Buti lang ako, may nagtisimba pa din, ang dami ko ng sermon, pero ang Panginoon, isang sermon lang, nag-alisa na kagad. That sermon that says, Jesus is the living bread, He alone is the true way. Nung sinabi niya yon, there are 4 responses na na-declare sa ating pag-aralan. Sasabihin ko na sa inyong lahat yung 4 responses pag-aralan natin the next few Wednesdays, 2 Wednesdays. Number 1, they are seeking. Number 2, there's murmuring. Number 3, there's striving. And then lastly, there's departing. Let's move muna tayo sa ating first point. Sa ating pong una yung seeking. Ang mga taong ito'y lumapit kay Jesucristo sapagkat they are seeking the miracles. Let's go back to verse 2 in John chapter 6. And a great multitude followed Him. Not 1, not 2, not 60, not 100 ngayon, ganito, hindi, multitude. Because they saw His miracles, which He did on them that were diseased. The word disease, yung may mga karamdaman. Pinagaling niya may mga karamdaman. Sila'y nalibang. Katulad ng mga sinabi ko kanina, yung mga miracles na pinakita ng Panginoon, na they were there and they were entertained. You see, when Jesus does good things in our lives, amen, kapag ang Panginoon is binibigyan tayo ng mga magagandang bagay, binibless tayo ng mga magagandang damit, magagandang pagkain, magandang mga good times, He is the King. King siya. Di ba? King siya eh. Parang si Pastor Ted, nung nagtrabaho pa yung mga workers dito, di ba sila, iba si Pastor Ted, Reverend, Doctor. Pero nung wala na sila, ang tawag na kano na, di ba? Parang ganun. Ganun din tayo kay Jesus. Tatanungin pa natin, bakit ako? Pag may problema, bakit ako? Pag may problema ganun, tingnan mo muna, bakit ako? Baka ikaw nga talaga. Baka ikaw din gumawa ng problema sa sarili mo. When Jesus Christ is blessing and performing miracles, He is the King. May blessing eh. Ilagay din natin sa ating physical life dito sa lupa. Kapag napapakinabangan ka, kapag may nakukuha sila sa iyo, okay. Pero the moment na i-rebuke mo sila, the moment sabihin mo sa kanila ng kasalanan nila, nagagalit sila sa iyo. Wala na. That's it. Sabi nga, finish na. Not only nakita ng mga taong ito ang mga spiritual miracles, nagpakain ng Panginoon, di ba? They saw the bread. They saw the blessing, the physical food. By the way, yung Rome, ang formula ng Rome sa mga tao nung araw is food and entertainment. Kapag nakakarinig sila magre-rebelde, may kudita, sasabihin ng Rome, meron daw gusto magrebelde sa Rome. Tayo magpalaro. Ano yung palaro nila? Yung parang yung gladiator. Ganon. Tapos ano yun? 90 days yun. 3 months yun. Sabi niya, mas matipid magpalaro at mag-entertain kaysa maggera. Nakuha natin yun? Yun ang formula ng Rome. Pag merong mga
magre-rebelde, magpalaro tayo. Ganon din formula ng ibang mga company ngayon eh, kapag may mga aalis. Ay, iniba lang. Anong tawag doon team building. Kesa magpalit tayo ng ang daming magre-resign, mag-team building tayo. Ganon ang formula ng Rome. At nakita ito ni Jesus. Akala siguro na Rome ako. Akala siguro nila gobyerno ako na kapag sila ina-offend, magti-team building na lang tayo. Hindi po. Ang Panginoon, He is banal. He is righteous. What He said. Anong salita ng Panginoon, hindi niya babalo-balukturin yun. Kapag sinabi ng Biblia na ito'y kasalanan, kasalanan ito. You see, they saw the miracles. They saw the food. They saw the entertainment. They're seeking, yun ang hinahanap nila. And today, people are satisfied with the same diet. Give them food and entertainment and they will be loyal and will not leave you. Oo. Pakainin mo ng pakainin na masasarap, bigyan mo ng blessing, hindi kaaalisan yan. Pero the moment you tell them the truth, katulad din itong mga ito, sabi ng Biblia, and they walk no more with him. The truth. Alam mo yung katotohanan, nagse-separate yan. Sineseparate niya yan, katotohanan. Hindi pwede magsama ang katotohanan at ang kasinungalingan. Pinakain ng Panginoon ng spiritual, pinakain ng Panginoon ng physical, food for the body, sustain the physical life, but later will perish, sabi nga ng salita ng Panginoon. Philippians 3:19, whose end is destruction, whose God is in their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Yung mga yun na follower ng Panginoong Kristo, hindi talaga mahal si Jesus. Sabi ng binasa natin, who mind earthly things. Yun ang gusto nila eh. Marami pong mga ministro o mga pastor pumunta sa ministry knowing na yayaman sila. Tapos pag hindi sila yumayaman, question nila, bakit ako hindi ko yumayaman? Wrong motivation. You enter the ministry because you are thankful that the Lord saved you and you want give glory to God. Hindi dahil gusto mo magkaroon ng maraming sasakyan, bonus na lang yun kung meron kang sasakyan. Bonus na lang yun kung may maganda kang simbahan, pero wag mo i-compare yung sarili mo sa ibang mga ministeryo o ibang mga pastor na meron. Kung wala ka, check upin mo, baka hindi ka nagigising ng 6 o'clock at nagdi-devotion. Amen. Baka ang gising mo alas 10, tapos wala kang ginagawa. Baka pinagtatrabaho mo lang yung asawa mo. Ikaw wala kang ginagawa. And then you have the nerve na sabihin mo na bakit ganyan at bakit ganito. Amen po ba? These same followers with the Lord Jesus Christ, nakita nila yung pagkain, nakita nila yung blessing, and they're seeking Him not because they love Him, it's because they were entertained and they want the food and the blessing. Yung benefits ko. But really, sabi nga nun, they who mind earthly things. Ngayon, pag hindi na nakukuha yung gusto nila, nag-iisip na sila, naiinis na sila ngayon. And when Jesus Christ says, I am the way, the truth, and the life, I am the bread of life, hard saying yan, ayoko yan, umalis sila. In John chapter 10, verse 10, the Bible says, the thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that may have life, that they might have it more abundantly. Pag sinabing abundantly, hindi naman ibig sabihin na abundant dito na masyado kang mayaman katulad ni Chavit Singson. The word abundant dito means contentment. It means peace. It means hindi ka naiinggit. It means ikaw ay joyful.
It means ikaw ay maligaya. It means ikaw ay humble. Wala pa akong nakita na isang tao na humble, na malungkot. Of all the people that I've witnessed and saw in my lifetime na mababang loob, all of them have one common denominator. They are joyful. Mababa sila eh. Pero hanapin mo, makakita ka ng isang mayabang na tao. They always complain. They always have critical heart. And they will leave you the moment they saw and witness another highest bidder. Parang bidder, no? Highest bidder. Sino mas magandang bidder? Mas magandang support dito, magandang support dito. Dito ako sa magandang support. Parang ganon. Nakita ito ng Panginoon. At sabi niya gano'n sa kanyang sarili, sinabi sa mga, kayo pupunta kayo dito para sa entertainment at para kung ano-ano lang. Hindi niyo ba alam, ang tunay na ako ang bread of life, ako ang buhay, sabi ni Jesus. At sabi ng mga taong ito, that's a hard saying. And the Bible says in verse 66, they all got out and left, and no more follow him. Wala nang sumunod sa kanya. Amen? Not only seeking, nung hinahanap siya dahil sa mga physical na blessing, ay, mga kapatid, tayo nagsisimba hindi para makakuha. Tayo po nagsisimba para magbigay. We come to worship God and bring honor sa Kanya. Kaya kung ikaw nandito ka, para kumuha, nagkakamali ka. We come to church, we go and worship Him to render ourselves sa Kanya. Hinahandog natin sa Kanya. We surrender ourselves sa Kanya. Nagkakamali ka, kaibigan, kung sa tingin mo pumusimba ka para may makuha ka. Sabi nga ni Duterte, tigilan mo yan. Not only seeking, number 2, and the last. Amen? Yung dalawa, next Wednesday na lang. 4 responses from the crowd when they heard Jesus about telling everyone that He is the bread of life. Nagkaroon ng tinatawag na murmuring. Murmuring. Meron dati tayong bata dito yung namatay sa rabies, si Makmak. Pag pinapagalitan ni Miss Helen yun ang ginagawa. Nagmumurmur. Nagsasalita, di ba? Anong tawag doon? Nagdadabog. Nagdadabog. Itong mga ito, na blines ng Panginoon, nagkaroon ng benepisyo sa Kanya, all of a sudden, they murmur. Let's read the Bible in John 6:41 to 42. John 6:41 hanggang 42, dalawang verse lang. Are you still with me, church? The Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. They said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? Hindi sila makapaniwala. Of all the revelation, of all the miracles, pinakita na lahat talaga. Kahit nga ibigay natin excuse na to is to believe, ando doon na lahat. And yet, kasi ang kanila pong intention at motivation ay iba, that is why they murmur. People want the food, but they did not want the truth. Ulitin ko yun, ha? People want the food, but they did not want the truth. When the Word of God start to correct their life, when suddenly the Word of God will affect their lifestyle, when suddenly their feeling is hurt because of the truth, when things did not turn out the way they planned, kapag hindi na sila nasusunod, then it's time to leave. And it's time to murmur. Magreklamo na. I pray ngayong gabi po, sa ating pong nasaksihan sa ating buhay. Now, if you're saved, yung mga bata dito, yung mga matanda dito, naligtas, you know what I'm talking about. He who's been forgiven much should thank Him much.
Okay natin yan? Tayo, kung sino man sa ating kalagitnaan na pinatawad ng wagas, should love the Savior na wagas. Kung sino man dito inangat galing sa putikan, sa kadiliman, sa malalim balon na walang pag-asa at inangat siya, ginamitan siya, binigyan siya ng respeto, minahal siya, we should seek Him not because He put us there. We should seek Him because we love Him. We respect Him. And we want to honor Him. And folks, stop murmuring. Huwag tayong laging may critical heart. Kasi alam nyo, kapag ikaw may critical heart ka, nakakahawa yan. Next thing you know, yung misis mo, katulad mo na. Tapos next thing you know, yung anak mo, katulad mo na. Pamangkin mo, katulad mo na. Buong pamilya mo, murmuring na. Tonight, hindi tayo pagkakatagal ngayon. 4 na responses. Yung una, nag-seek. They're seeking not because they love God, they're seeking because of the benefits. Kaya nga, nung may sinabi ang Panginoon sa kanila, nirebuke sila ng Panginoon, at sinabi, hindi yan yung daan, hindi yan yung kailangan, hindi yan yung sentro. Ang sentro ako. Si Jesus Christ, the living bread. Hindi panis na tinapay, buhay na tinapay. May mga panis na tinapay, nakakamatay yun, no? Bibili ka ng diatabs no later on. Pero itong Panginoon natin, hindi. Not only seeking, they're murmuring. And next Wednesday, we're gonna look at striving. The word striving means to fight vigorously. Nagmurmur na, hindi nag-isip sa murmur, nakipagdebate pa. Amen? Saksihan natin yan next Wednesday. I pray tonight po, na hindi tayo tutulad sa mga disciples na yan. We will be faithful, we will be loyal, at tayo po ay tatayo sa katotohanan kahit magalit na ang iba. Huwag lang magalit ang ating mahal na Panginoon. As we close our service tonight, let's all stand. Tingnan natin lyrics nito na gusto ko yung lyrics ng Come Thy Fount of Every Blessing.